Ako nga pala si Carrie, taga Pandacan, Manila pero nagtatrabaho ngayon sa Dubai. Isa akong OFW. Last year lang ako nagsimulang magtrabaho dito sa Dubai dahil mas malaki ang kikitain ko rito kumpara sa dati kong pinagtatrabahuhan. Sinunggaban ko na nga agad ang job offer para sa akin. Kahit wala ako ni isa mang kakilala sa Dubai ay go pa rin ako. Kahit na malayo sa pamilya ay carry lang. At least ay magkakapera ako. At ang una kong ichichika sa inyo ay nung unang araw ko sa bago kong kumpanya dito sa Dubai. Meron kasing something na nangyari na hindi ko ina-expect. Hi! Ikaw ba yung new hire namin dito? Yes po. Ako nga po pala si Carrie. I'm Lindsay. Tara, ako nang bahala sa'yo. Okay po, Ma'am Lindsay. Ano ka ba? Lindsay na lang. Di mo naman ako teacher. Okay po. Tara, pasok na tayo. Sure. Ito nga pala yung workstation mo. Bale, magkatabi lang tayo. Thank you. Pangilang work mo na ba to? Overseas? First work po. Kaya medyo kabado pa ako eh. Ikaw ba? Ilang years ka na rito? 2 years na rin ako mahigit. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala, kabayan. Kaya nga sa akin ka inassign para ma-feel at home ka eh. Tsaka mababait mga katrabaho natin dito. Kahit iba-iba ang lahi, nagkakasundo naman tsaka nagtutulungan. Mabuti pala kung gano'n. Matanong ko lang, Carrie. May boyfriend ka bang iniwan sa Pinas? Wala eh. Ako nga yung iniwan. Masyado daw akong maganda para sa kanya. Char! Oo lakas ng arrive natin dito sa Dubai Pero honestly, wala sa ngayon. Pero kung meron ka namang marirecommend, why not? Chocolate, coconut, peanut, diba? Ay pak, bet yung spirit mo te. Mukhang magkakasundo tayo Feel ko ngayon pa lang. Pero wag pala muna ngayon. Kakarating ko lang ng bansa na to. Lalaki agad at tupagin ko. Nandito ako para sa family ko, no? My family? Oh my God! Because my family is the most important persons in my life. Thank you. Kabayan, sinabi ko rin yun noon sa sarili ko eh. Pero di ba ako'y tao lang na nadadarang at natutukso rin. May aalis mo ba sa akin na matutong magmahal? Lalo na at ang daming pogi dito sa office natin. Actually, hindi ako nakakagusto sa pogi. Ay, choosy kang ate kong girl Ay, naku, hindi naman sa choosy ako Dahil syempre, sinisave ko lang yung sarili ko from heartbreak. Alam mo naman, di tayo kagandahan. Kaya hindi na ako maasa na magka-jowa ng gwapo, no? Doon lang tayo sa totoo. Okay, fine. Anyway, huwag kang sa work lang mag-focus habang nandito ka sa Dubai Naku te, mababalo ka kung all work at no play ka, lalo na't wala ka sa Pinas. Anyway, sa Sabado magpapasalon ako at magsha-shopping na rin ng damit. Paganda tayo, dali, sama ka? Naku, hindi na siguro muna. Ano ka ba? Kailangan mong magpaganda dahil baka may magkagusto sa'yo dito. Aba, ang daming gwapo dito sa opisina natin Malay mo, dito mo makita ang iyong first boyfriend. Hoy, diba? nandito ako para mag-work muna, hindi para mag-boyfriend agad. Tsaka wala pa akong sahod, kabayan. Bago lang ako, diba? Bakit? Bawal bang pagsabayin? Hindi tayo si Rihanna na work lang ang alam. Ano ba? Ay, ewan ko sa'yo, Lindsay. Hoy, Lindsay. Hindi mo ba ako sasabayan kumain? Naku, Carrie, dami ko pang tinatapos Kung gusto mo mauna ka na muna sa pantry, sunod na lang ako in a few minutes. Okay, sige, hintay kita doon Hindi ako kakain hanggat hindi ka sumusunod. Oo na. Ay, sige, pupunta na ako sa pantry. Sige. Makanood na nga lang muna ng TV habang hinihintay si Lindsay. Play now. Here's a great run forward by Van der Teka, Veer. Still he football goes ba Van der Veer. palabas? And he Football wasn't na. sure if it was a fair In enough fairness, challenge. ang gagaling na maglaro Didn't come from behind to with the ball. Ayan! It was a- Sige, sipain mo! Sipa lang! Go! 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 Bilis! Ipasok mo na sa goal! Si Papa! Ayun! Go! Yes! Si Papa! Go! Go! Excuse me, miss. Ano ba? Istorbo naman, kitang nanuno. OMG! Run forward by Van der Veer. Yes? You seem to be enjoying watching football, eh? Didn't come from behind to with the ball. It's Ano always daw? a dangerous thing to do. Ano ka ba naman, Counted now, Kami? flicked it up there. Galing-galing mo sa English. Mag-clean ka pa pumalit na kay Pogi. The wide left position. I'm so sorry. What did you say? My family. Oh my God! Carrie! Oh,
Lindsay, nandyan ka na pala. Bakla ka, kanina pa kita inaantay. Nauubusan na ako ng English ng lalaking to eh. Hi, Amir. Oh, hello, Lindsay. Wait, magkakilala pala kayo? Behind you with Oo, magkakilala kami. Sandali, nagtatagalog ka? Konti lang. Oh my God, nakakaloka. Lindsay, who is this beautiful friend of yours, eh? Ay, Amir. Nga pala si Carrie. Bagong empleyada natin dito. Hi, Sir Amir. Carrie nga po pala. Oh, hi, Carrie. Nice name, eh? Ganun po ba? Thank you, sir. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawagin, sir. Di naman ako boss dito. Pareho lang tayo mga hamak na empleyado lang dito. Hindi, Carrie. Tawagin mong sir yan si Amir. Kasi teacher yan. Teacher? Talaga? Oo nga. Kasi tuturuan niya ang puso mo na mahalin siya. Ay! Ikaw talaga, Lindsay. Kung ano na pinagsasabi mo dyan. Well! Sandali. Bakit pala marunong ka magtagalog? Hindi ka naman mukhang Pinoy. Nung bata ako, tumira kami ng family ko sa Pilipinas. Sa may Indian community sa Pandacan, Manila. Talaga ba? Taga-Pandacan din ako sa Pilipinas eh. Oh, really? What a coincidence. Baka kayo na ang destiny. O, di Bakla ba? ka, manahimik ka nga. Aray, makakurot ka naman ah. Oh, by the way, Carrie, nice meeting you. Nice meeting you rin, Amir. See you around. Sige, see you around. OMG, isa talagang OMG. Para bang tumigil ang mundo ko nung unang beses kong masilayan si Amir. Feeling ko para akong nasa isang pelikula nang nag-usap kami. Nung mga oras na yon, ang laging nasa isip ko ay ang pogi niya, ang pogi niya, ang pogi niya. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin yon ng harap-harapan sa kanya at baka isipin niya ay weirdo ako. Well, hindi niyo ako siguro masisisi. Pogi naman kasi talaga itong si Amir. Isa siyang Indian national pero pogi talaga. May magandang mata si Amir na para bang laging nakangiti. Matangkad pa siya na isa sa mga gusto ko sa lalaki. At yung paraan niya ng pagsasalita, Diyos ko Lord, para bang musika sa aking pandinig. Lalo na kapag tinatawag niya ang pangalan ko. Nanlalambot ang mga tuhod ko. Isa pa, ang cute niya lalo na kapag nagtatagalog siya dahil slang siyang magtagalog. Ang ganda pa ng accent niya. At aminin ko, para bang na love at first sight ako kay Amir. At mula nga noon ay para bang nawala ang kaba ko sa pagtatrabaho dito sa Dubai. Ang kaba ay napalitan ng excitement. Kaya mahirap man ang trabaho ko dahil paiba-iba ang shift ko. Minsan nasa pangumaga ako at minsan ay sa panggabi. Mas lalo akong na-inspire na pumasok araw-araw sa opisina dahil kay Amir. Good evening, Lindsay. Ay, parang ang ganda ng gising natin ngayon ah. Excuse me, maganda talaga ako kahit hindi gising. At dahil night shift tayo today, kailangan mas masigla. Ah, ganun ba? Eh, para ka palang character fairy tale. Si Sleeping Beauty. Of course, I know. Hindi. Yung witch na kontrabida sa Sleeping Beauty, si Sleeping Ugly. Fine, F na tayo. Ikaw naman, di ka na mabiro. Eh, bakit ba kasi ang ganda ng gising mo? Ang energetic ng bati ha. Alam mo na, syempre, inspired lang pumasok. Sabi na eh. Dahil kay Amir, no? Hindi kaya, grabe siya. Excited lang mag-work. Huwag mo akong ini-etchos ha. From Sleeping Beauty, nagiging Pinocchio ka na. Oo na, sige na. Eh, syempre, sino ba namang hindi gaganahan mag-work pag may karim kang pogi? Dream guy, te. Mukhang prinsipe. Ay, sino kaya kadate niya mamaya Valentine's Day? Ang swerte ng babaeng makakadate niya mamaya. Ay, oo nga no. Valentine's na pala mamaya. Ano kayang surprise sa akin ng boyfriend ko? Sana all my boyfriend, di ba? Eh kasi naman, kilos-kilos din. Kung gusto mong makadate si Amir, gawa-gawa din ang paraan. Landi-landi din pag may time, ganun. Hindi mo siya makukuha sa pagtitig-titig lang, no? Bakla ka, nasa Middle East tayo. Dapat talaga Pilipina, ako dito. Kundi yari ako, no? Bawal malandi dito. Loka, hindi yung malanding Makati. Yung pasimpleng landi lang. Simpleng galawan, ganun. Like, chika-chikahin mo kunwari. About the weather, ganun. Anong ichichika ko about the weather? Lagi namang mainit dito sa Dubai. Ikaw na bahala dumiskarte nun. Ako ba lalandi? Sko kaya mo yan.
Sabihin mo gwapo siya today, ganun. Maganda suot niyang t-shirt today, mga ganun yung chika. Pero mas maganda sana kung wala siyang suot na t-shirt. OMG ka, Kari, ha? Hindi ka makukulong sa puso ni Amir. Makukulong ka talaga sa bansa na to. Sige ka. Saring lang, baklang to. Teka, nasa na ba si Amir? Ayun, nakabalik na sa mesa niya. Kanina ko pa nga napapansin na matamlay siya. Mukhang may sakit si kuya mo. Bakit pa kasi siya pumasok? Sana nagpahinga na lang siya sa bahay. Alam mo naman yan, kahit may sakit, papasok. Kilala mo naman yan, masipag. Teka, kawawa naman siya. Nagtatrabaho kahit may sakit. Teka lang at may bibilhin na ako sa convenience store sa baba. Hoy, bakla, anong binabalak mo? May binabalak kang something mo. I can feel it. Basta, dyan ka lang. Relax. O siya, anumang plano mo? Go, go, go! Hi, Amir. Oh, Curie, ikaw pala. May kailangan ka? Wala naman. Ano kasi, napansin ko na mukhang wala sa kondisyon yung katawan mo. Kaya ito, ginawan kita ng mainit na sabaw. Ito mo. Ala, hindi na. Nakakahiya naman sa'yo. Sana di ka nalang nagabala. May trabaho ka pa, oh. Huy, wag ka na nga pabebe dyan. Nagawa ko na yung sabaw, tatanggihan mo pa. Sige na, humigop ka na ng sabaw, then drink this medicine. Binilhan na rin kita ng gamot. Okay po. Makautos parang mama ko. Syempre, di ba ang mga lalaki ang gusto nila sa babae, maalaga gaya ng mama nila. What? Ha? Wala. Forget I said something. Kumain ka na nga lang dyan nang magkakulay ka na ng slight. Namumutla ka, Okay. Thank you. Nga pala, Amir. May tanong sana ako sa'yo. Sure, what's that? I was just wondering kung may date ka mamayang Valentine's? Wait a minute. Oh, 12:07 AM na pala. Feb 14 na pala. Ay, oo nga, no. Di ko na malayan yung oras. Para kasing time stops pagkasama kita. I'm sorry, what? Ha? Wala! Oh, no. I heard you. May sinabi ka. Wala nga. Ano ka ba? Guni-guni mo lang yun. May sakit ka, kaya nagkaka-hallucinations ka, ganun. O kaya konsensya mo lang yun. Okay, baka nga. Anyway, about sa tanong mo. Well, may sakit ako ngayon. So I guess I'll stay sa apartment ko buong Feb 14. At dahil ikaw ang girl na kasama ko ngayon, I consider you as my date for this Valentine's. And a very good date. I'm sorry. Date mo ako? Oh, yes. We are eating together on Feb 14. So I guess that makes you my date. And thank you for making me a soup this Valentine's. Sarap pa. Kung gagaling ako sa sabaw mo. At sobrang na-appreciate ko. Naging successful naman ang galawan kong yun kay Amir. Siya ang naging date ko nung Valentine's Day. Kaya kayo mga babae dyan na nakikinig ngayon, gayahin nyo na lang ang ginawa ko para magkaroon kayo ng date. #para-paraan. Biro lang po. Well, mula nga nung ginawan ko ng sabaw, si Amir ay naging mas close na kami sa isa't isa at masaya ako na kahit papaano ay nag-level up na ang friendship namin. Kahit hanggang friends pa lang din naman kami. Hindi naman ako umaasa na magugustuhan niya ako kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ako ang tipo ng babae ni Amir. Wala naman ako sa fairy tale na may isang prinsipe na gaya niya na magkakagusto sa babaeng katulad ko lamang. Mapagpantasya man ako sa lalaki, alam ko pa rin naman kung ano ang realidad. Alam kong maganda naman ako pero hindi ako gaanong kaganda para sa level ni Amir. Kaya masaya na ako na kahit na hanggang magkaibigan lamang kami. Carrie? Amir? Ba't nandito ka pa? Akala ko kanina ka pa umuwi. Ikaw dapat ang tinatanong ka eh. Why are you still here? Gabi na. Our shift ended 3 hours ago. Di ka pa uuwi? Ano kasi, tinatapos ko lang po yung report na ipe-present ko sa client by Thursday. Sipag mo naman. Sa Thursday pa pala yan eh. Mabuti nang ready, no? Tsaka hindi basta-basta na client yun. Kaya ayun, medyo pressured. Lalo pa't bago pa lang ako dito. I need to prove myself pa. Na ano ka ba? Actually, impressed nga sa'yo karamihan ng mga nandito. Mabilis ka raw matuto. Ganun ba? Buti naman kung ganun. Iba talaga dedication yung mga Pinoy pagdating sa trabaho.
You want to give your best sa mga ginagawa nyo. Of course, motto ko nga sa buhay, kung may gagawin ka na rin lang, ba't di mo pagalingan? Ang maganda yung motto mo ah. Pero, can you translate it in English? Alam mo na, kalawang na Tagalog ko eh. Sure! Ano, Kwan? Paano ba to? No pain, no gain, no guts, no glory, no ID, no entry, ganun! What? Amir naman kasi, gabi na uubos na yung English ko. Huwag kang ano dyan. I-Google Translate mo na lang sinasabi ko nang magets mo. Paano nosebleedin mo pa ako eh. Anyway, uwi na ako. And I was going to ask kung gusto mo sumabay. Ay, hindi na may ginagawa pa ako eh. Hindi naman urgent yan eh. Besides, beyond working hours mo na to, umuwi ka na at magpahinga. Sige na nga, mapilit ka eh. Magliligpit lang ako ng gamit at shutdown ko lang tong computer. Gaano pala kalayo apartment mo dito sa office? Mga 20 minutes by metro train. Bakit? Tara, sabay na kita. Ha? Naku, hindi na Amir, nakakahiya. Baka maabala pa kita. Come on, huwag ka na mahiya. Mahal din ang train ride from here, diba? Saka baka sabihin mo na wala ka puso na ka-team. Ay, grabe ka naman mag-isip sa akin. Hala, did I offend you? I always forget na sensitive pala kayo mga Pilipina. Sorry kung na-offend kita. Ano ka ba? Hindi ako ma-offend do. Huwag ka na nga magdrama dyan. So, sasabay ka na sa akin? Ay, sige na nga. Kung okay lang sa'yo. Buti naman. Tara, let's go. Salamat Amira sa pagsabay sa akin. Ayos lang. Baka naman sa office ka na tumira pag di pa kita niyayang umuwi. Oo nga eh. Oo nga pala. Saan niya dyan papuntang apartment mo? Ihatid na kita doon. Ha? Naku Amir, hindi na. Nakakahiya naman sa'yo. Ang layo pa nun, tsaka baka out of way sa bahay mo. Kahit dun mo na lang ako sa next train station ibaba, mag-train na lang ako. Ano ka ba? I insist. Ihatid na kita sa inyo. Pero kasi out of way yun kung saan ka nakatira, di ba? So? Nakakahiya lang. Kayo talagang Pinoy. Always nahihiya. Ihatid na kita, wag ka na mahiya. Okay lang sa akin. Sige na nga. Pero Amir, ano kasi? Ano? Gusto ko bumawi. Kung gusto mo, ililibre na lang kita ng lunch bukas. Okay na ba yun? Ano ka ba, Carrie? Hindi ako humihingi ng kapalit. Kahit na, ano, may favor ka bang hihingin? Kahit ano, sige, okay lang. Okay. If you insist. May hihingin din ako favor sa'yo. Sure, ano yun? Carrie, you know what? I like you. A lot. I'm sorry. What? Alam ko narinig mo ako. I'm sorry for being blunt and direct. Pero unlike you Pinoys na mahilig mag-beat around the bush or magpaligoy-ligoy, ako bilang Indian, pag may gusto ako sinasabi ko. Hindi ako nagpapanggap or what. Kaya sinasabi ko sa'yo, I like you. From the first time I saw you sa pantry. Tapos pinagawa mo pa ako ng sabaw ng Valentine's dahil may sakit ako. Mula noon, I can't take you off my mind. Wait, so you like me? As in, really, really like me? I told you several times. Ilang beses ko ba dapat ulitin sa'yo? Kasi naman Amir, hindi lang ako makapaniwala na sa dinami-dami ng babae sa office na lamang sa akin ng 10 paligo at sa dami rin ng babae nagkakandara pa sa'yo sa office. Bakit ako? Okay, before I answer your question, pwede ko ba malaman ko ano yun nagkakandara pa? Amir naman eh! I-Google Translate mo na lang din yan. At pwede ba? Ako yung nagtatanong kaya sagutin mo muna yung tanong ko. Carrie, honestly, I really don't know. Hindi ko rin alam, sa totoo lang. All I know is masaya ako pag nakikita kita sa office. And my day wouldn't be complete pag di kita nakakausap o nakikita man lang. Isn't that enough reason for you? Oh my God! Oh my God! Hindi ko to kinikerry, Diyos ko. Hey, ano sinasabi mo dyan? Okay ka lang ba? Oo, carry lang ako. Pero sandali lang, Amir. What? Okay, sinabi mo lang sa akin na gusto mo ko. Pero hindi mo naman sinabi yung favor mo. Ano ba yung favor mo? Basta wag mahirap pa at yung carry lang ng powers ko. Okay. Favor ko? Since I like you, my favor would be, can you like me back? Ano to, Facebook? Like-likean lang, ganun? Carrie, I'm serious. Actually, Amir, sa truth lang ha, kahit hindi mo naman ipakausap na magustuhan kita eh. Kasi noon palang gusto na rin kita. What? All along you like me too?
Oo. Ba't di mo sinabi sa akin noon pa? Hinaghintay mo ako na matagal. Ay, excuse me lang, Amir ha. Baka nalilimutan mo. Dalagang Pilipina, ako. Syempre magpapakipot at magpapabebe muna ako, no? I'm so sorry. What's pakipot? What's pabebe? It means... Ay, naku, Amir. Wala silang direct translation sa English. Google Translate mo na lang. At hayaan mong kiligin muna ako sa sinabi mong gusto mo rin pala ako. What's kiligan? Mag-Google Translate ka na lang sabi. Okay. Later. I'm driving. Oh my God, para bang lampas langit na ang kilig ko nang aminin sa akin ni Amir na gusto niya rin pala ako. Hindi ko ina-expect na ako, isang babaeng hindi naman kagandahan ay magugustuhan ng isang guwapong malaprinsipe na si Amir. Gusto kong sampalin ang sarili ko ng mga oras na yon na baka nga nananaginip lang ako. Pero hindi ko ginawa kasi kung panaginip man yon, ay ayoko na magising pa. Pero sa totoo lang, totoo naman ang lahat ng nangyari. Inamin talaga sa akin ni Amir na gusto niya ako. Sa inyo ko lang sasabihin ito, pero nilagyan ko kasi ng gayuma yung sabaw na ipinahigo po sa kanya nung may sakit siya. Pero syempre joke lang yon. But kidding aside, siguro kaya niya ako nagustuhan kasi naramdaman niya na I really do care for him. Alam niya na, alagang Pinay, ika nga. Kaya to all the girls out there, ganon ang sikreto para magustuhan kayo ng mga type ninyong lalaki. Ang ipakita sa kanila na kaya nyo silang alagaan at pahalagahan. At ganon nga ang ipinakita ko kay Amir. Hindi naman ako nag-expect na magugustuhan niya ako, pero bonus na rin na magustuhan niya nga akong pabalik. At ganito palang pakiramdam, sobrang saya na gusto ka rin pala ng taong gustong gusto mo talaga. Hindi nga nagtagal ay naging kami na nga ni Amir. May mga times na hindi kami nagkakasundo dahil siguro magkaiba kami ng lahi. Pero madali naman namin itong nare-resolba. Isa pa, ang lagi naming sinasabi ay hindi dapat na matapos ang isang araw na hindi kami nagkakaayos. At mas maging open din kami sa isa't isa. Para kasi sa amin, communication ang kailangan para maging matagumpay ang isang relationship. Alam niya kasi na ang mga Pilipino ay mahilig sa paligoy-ligoy at pagtatago ng nararamdaman. Ayaw ni Amir ng ganon. Kaya nasanay ako na maging prangka sa kanya kapag may ginawa siyang hindi ko nagustuhan. Ganon din naman siya sa akin. Mas ipinaparamdam niya o mas ipinaparamdam ko sa kanya ang pagpapahalaga ko sa kanya. At ramdam ko na ganon din naman siya sa akin. At dahil masaya ako sa relasyon namin ni Amir, ay parang gusto kong may mapagsabihan ng saya ko. Ang kaso nga lang, ay madalang kong makausap ang mga kaibigan ko sa Pilipinas dahil magkaiba ng time zone. Si Lindsay ay nalipat ng ibang department at madalang ko na rin makausap. Pero isang araw, Carrie! Uy, Carrie, ikaw nga! Uy, Lindsay, kamusta ka na, te? Eto, maganda pa rin. Tara, dali dito ka na sa table ko. Umupo nang makapagkamustahan naman tayo. O bakit? Hindi mo ba kasama si Amir, ha? Ay, hindi eh. Ikaw ba kasama mo boyfriend mo? Hindi pa, pero magkikita kami sa mall mamaya after ng work niya. Ay, ganun ba? Mamaya pa naman yun. Anyway, ikaw, ba't di mo kasama si Amir? LQ ba kayo ngayon, ha? Ay, grabe ka naman. Hindi lang magkasama LQ agad. Okay. Anyway, kamusta na kayo sa department? Okay naman kami. Ikaw bakla, nalipat ka lang ng ibang department. Hindi ka na dumadalaw sa department namin. Esensya na. Busy much lang talaga sa nalipatan ko. Tsaka hello, magkaiba kaya tayo ng floor? Okay, fine. Forgive na kita. Ikaw talaga. Anyway, buti nakita kita kasi may sasabihin pala ako sa'yo. Oh, ano yun? Guess what? Ikakasal na ako! Talaga? Congrats, Lindsay! Thank you, Besh! Invited kayo ni Amira at dapat ikaw ang makaagaw ng bouquet ko para sa susunod, ikaw na ang susunod na ikakasal, o diba? Ikaw talaga, Lindsay. Hindi pa nga nagpo-propose si Amir eh. Pero pag nag-propose ba, papayag ka ha?
Teka, masyado pang maaga, no? Tsaka, dating pa lang naman kami. MU, ganun. Ay, nako. Tsaka, marami pa akong pangarap at marami pa akong gustong gawin sa buhay ko, no? At syempre, ganun din siya. Pero, nakikita mo ba yung sarili mo na ikakasal kay Amir in the future? Huh? Well, chuchusi pa ba ako? Amir na yun Sa bagay, ganda mo na lang talaga pag ikaw pa umayaw. Ay nga pala, gusto mo double date tayo mamaya ng fiancé ko? Sama kayo ni Amir. Hindi siguro, Lindsay. O May yan? lakad kami ni Amir mamayang gabi. Manonood ng fireworks show tapos may sasabihin daw siya sa akin na importante. Oh, ang romantic ng date nyo in fairness Pero wait, ano daw yung sasabihin niya sa'yo? Yun nga yung hindi ko alam eh. Mamaya daw niya sa fireworks show sasabihin. OMG! Oh, bakit? Baka naman magpo-propose na sa'yo si Amir. Hala, ang wild ng imagination mo Do the math, okay? Fireworks plus date equals wedding proposal. Bakla ka, sabay tayong ikakasal next year. I can feel it! Ewan ko sa'yo, Lindsay. Pero, malay natin. Expectorant ka rin. O siya, good luck dyan sa date nyo Balitaan mo ko. Fine. Carrie, nagustuhan mo ba to? Oo naman. Ang gaganda pala talaga ng fireworks dito sa Dubai, no? Oo, kahit ako na-amaze nung una ko nakakita ng fireworks show dito. Thank you for bringing me here. And I'm so happy na nagustuhan mo rito. Alam mo, Amir, kahit sin mo ko dalhin basta kasama kita, masaya na ako. Talaga ba? Oo. Kahit sa gitna ng desierto? Basta magdala ka lang ng tubig at pagkain at hindi mo ako iiwan doon. Paano kung daling kita sa India? Sasama ka ba? India? Sa bansa mo? Oo. Oo naman. Anong gagawin natin doon? Ang mamasyal? Oo, pasyal. Tsaka ipakilala kita sa friends ko doon. At parents ko. Parents mo? Oo, papayag ka ba? Teka, kunwarian pa rin ba to o seryoso na yung tanong mo? Pwedeng kunwari, pero pwede mo ring seryosohin. Choice mo. Oh, oops. Speaking of my parents. Wait, I'll just take this call. Sige. Hello, Carrie. O bakit? Lindsay! Ano ba yun? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Hindi pala ako maniniwala Ba't mo pa sasabihin? O siya, bye na. Naman Lindsay! Si Amir. Ano, nag-propose na ba? Hindi pa, pero papakilala niya daw ako sa parents niya sa India. Ano? OMG! Gary! Dadalhin ka niya sa bansa niya? At ipapakilala ka pa sa magulang? Naku, alam na talaga. Doon siya magpo-propose sa India. Oh. Hindi ko alam, hindi ko sure. Pero maganda yung kutob ko dito. O siya, pabalik na siya rito. Tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Okay, keep me posted Bye! Good luck! Okay, bye. Carrie. Amir, andyan ka na pala. At teka, okay ka lang ba? Ba't parang balisa ka? Ha? Okay lang ako. Teka, nagagutom ka na ba? You want to eat somewhere? Hindi pa naman. Enjoy pa sa fireworks. Ikaw ba? Sige, tapusin na natin fireworks show. Tapos kain na tayo, okay? You sure you're okay? Wala bang problema? Yeah, all good. Nothing to worry about. Okay. Amir, ang ganda talaga ng fireworks kanina, no? Grabe yung isa, akala ko falling star na babagsak sa atin, pero yun pala mawawala sa gitna. Tapos yung isa, ang laki ng nagawang bilog sa langit. Ang gaganda talaga ng fireworks kanina. Di ba, Amir? Huy, Amir, nakikinig ka ba? Oo, nakikinig ako. Masarap nga pagkain sa resto na to. Amir, hindi naman tungkol sa pagkain yung sinasabi ko eh. Tungkol sa fireworks. Oh, ganun ba? Sorry. Baka mali lang intindi ko. Alam mo na, language barrier. Hindi. Alam mo, kanina ko pa napapansin na balisa ka. Wala nang tumawag yung parents mo kanina. Naging ganyan ka na. May problema ba? Wala nga, Carrie. Kung walang problema, bakit nagkakaganyan ka? Ano ba kasi yun? Makakatulong ba ako? Okay, I think I need to be honest with you. As you know, kanina, Carrie, my parents called. Oh, bakit daw? I need to go back to India next week. Next week na? Teka, biglaan naman yata. May problema ba sa pamilya nyo? May di ba magandang nangyari? No. Nothing bad happened. All is well. Ayun naman pala eh. Bakit ka nila pinapauwi? Gusto ka lang ba nila makita kasi na-miss ka nila?
Sort of like that. Eh, good news naman pala eh. So, punta ka sa India next week. Pero biglaan naman yata. Paano yan? Hindi pa ako nakakapag-ipon ng pamasahe ko doon. Anong ibig mo sabihin? Sabi mo kanina, di ba? Isasama mo ako sa India. Ipapakilala mo ako sa parents mo. No, Carrie. Hindi kita pwedeng isama next week. At mas lalong di kita pwedeng ipakilala sa kanila. Eh, teka, bakit? Akala ko ba all good? Wala namang hindi magandang nangyari, oh. Eh, bakit ngayon? Carrie, okay. Tumawag sila para sabihin sa akin na ikakasal na ako next week. Teka, ano? Ikakasal? Eh, hindi ko maintindihan. They have arranged a marriage for me. Eh, teka, bakit? Sino yung babae? Honestly, kahit ako hindi ko kilala yung babae. Bakit mo siya pakakasalan? Dahil kailangan. Dahil ayun ang utos ng mga magulang ko. Pero, paano tayo? Honestly, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng tayo sa point na ito. I'm sorry, Carrie. Para bang gumuho ang mundo ko sa ibinalita na yan sa akin ni Amir. Napakabiglaan ng mga pangyayari. Kanina ay masaya pa kaming nanonood ng fireworks show. Tapos bigla-bigla ay sasabihin niya na ikakasal na siya sa ibang babae. Hindi talaga ako nakagalaw noon sa kinauupuan ko. Para bang tumigil ang utak ko na magproseso ng mga bagay-bagay. Para bang namanhid ang katawan ko dahil siguro ayaw nitong makaramdam ng sakit dahil sa sinabi ni Amir. Nung mahimasmasan ako ay agad akong tumakbo palabas ng restaurant. Hinabol ako ni Amir pero hindi niya na ako naabutan pa. Nagbus ako noon pa uwi at wala akong pakialam kahit na pinagtitinginan ako ng mga tao habang iyak ako ng iyak. Hindi ko na iniisip na nakakahiya ang ginagawa ko dahil masigit na nasasaktan ang puso ko. Biruin mo sa isang iglap, ang akala ko na perfect love story namin ni Amir ay mawawasak na lang ng ganun-ganon. Mula nung sinabi niyang may iba na siyang pakakasalan, ay iniwasan ko na siya. Nagpa-schedule ako sa mga shift na hindi ko siya makikita at makakaharap. Pero dahil nga nagtatrabaho kami sa isang opisina lang, ay alam kong hindi ko naman siya tuluyang maiiwasan. Carrie, sandali lang naman oh. Amir, may gagawin pa ako, kaya kung ano man yung sasabihin mo, pakibilisan. May gagawin ka ba talaga o iniiwasan mo ko? Amir, pwede ba? Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. No, Carrie. Let's talk. Wala na tayong kailangan pag-usapan, okay? Meron tayong dapat pag-usapan. Ano bang gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na ako dahil marami pa akong gagawin. Carrie, please. Can you please spare me a minute? Saglit lang naman oh. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Na ikakasal ka na? Anong gusto mong gawin ko? Sabihan kita ng congratulations? Bigyan ka ng wedding gift? Ano? Alam ko na sasaktan ka. Ano bang gusto mong maramdaman ko? Matuwa ako, ha? Look, I'm sorry. Hindi ko naman ginusto to eh. And believe it or not, nasasaktan din ako. Nahihirapan din ako sa sitwasyon ko. Anong mahirap doon, Amir? Eh bakit hindi mo sabihin sa magulang mo na ayaw mong magpakasal sa babaeng hindi mo gusto at lubos na kilala? Nahihirapan ka kasi pinapahirapan mo yung sarili mo. Ikaw yung nagpapahirap mismo sa sarili mo. Kinukulong mo yung sarili mo na magmahal. Bakit? Dahil lang sa ikakasal ka na sa iba? Eh di ba hindi mo naman talaga yun mahal? Hindi mo pa nga lubos na kilala eh. Pinagkasundo lang naman kayong dalawa, di ba? Dahil ito ang tingin ko tamang gawin. Tamang gawin, Amir? Ang pagpapakasal sa babaeng hindi mo mahal ang magiging pinakamalaking pagkakamaling gagawin mo sa buhay mo. Dahil pareho niyong hindi mahal ang isa't isa. Pareho lang kayong napipilitan. Bakit ka pakakasal sa taong napipilitan ka lang? Napinipuwersa ka lang? Hindi ka mahal ang babaeng ipapakasal sa'yo. Kaya mo bang magpakasal sa taong hindi ka naman mahal talaga? That is enough, Carrie. Hindi ako titigil hanggat hindi ka natatauhan. Hindi mo ba naisip na kapag kinasal kayo, pwede siyang maghanap ng iba? Maging miserable yung buhay mo sa kanya? Hindi ka magiging masaya sa isang kasal na wala namang pagmamahal. Matagal ko na tinanggap na tradition ito sa amin. Pero mas mahalaga ba yung tradisyon o magiging masaya ka sa piling ng taong mahal mo? Sa piling ko. Alam ko yan, Carrie. Kung alam mo lang na ikaw talaga ang gusto kong makasama. Ikaw ang gusto kong makapiling habang buhay. Pero hindi na pwede. Hindi na tayo pwede. Pwede pa, Amir. Kung hahayaan mo lang yung sarili mo na maging malaya. Kung hahayaan mo lang yung sarili mo na mamili at manindigan. Wala ka bang sariling prinsipyo? Hahayaan mo na lang ba na maging sunod-sunuran ka sa mga magulang mo? You know, Carrie, I don't want to go against my parents' wishes. At nasa tradisyon na nga namin na dapat ang magulang ang pumili na pakakasalan ko. At hindi ako makakatanggi. Bakit hindi? Wala ka bang sariling paninindigan? Dahil hindi naman ako ipipili ng mga magulang ko na babaeng hindi makakabuti sa akin. Alam na magulang ko ano maganda at makabubuti sa mga anak nila. Hindi naman sila ikaw. Bakit sila ang kailangang magdesisyon para sa'yo?
para sa ikaliligaya mo. Dahil lahat ng nagawa nila sa akin tama. Wala pa naging pagkakamali sa akin ng mga magulang ko. Kung sa tingin nila mabuti ang babae na pili nila para pakasalan ko, hindi ko na sila dapat pang questionin. Pero paano ako, Amira? Paano ako? Carrie, I am so sorry. Oo, ikakasal na ako pero hindi mo naman ako kailangang iwasan ng ganito. Pwede pa naman tayo maging magkaibigan, di ba? Kaibigan? Are you asking me to be your friend? Seryoso ka ba? If that is the only thing that will make you stay in my life, then yes. Ayoko mawala ka sa buhay ko, Carrie. Importante ka sa akin. Gusto mo akong maging kaibigan na lang? Para mo namang inutusan ng isang bubuyog na lumapit sa isang bulaklak pero dapat hanggang sa dahon lang siya? Sorry? After all this, sorry lang ang sasabihin mo sa akin? Carrie, please understand. Understand? How can you make me understand habang nasasaktan ako? Ako yung dapat mong intindihin eh. Kasi ako yung mas labis na nasasaktan ngayon kumpara sa ating dalawa. No, please don't say that. Hindi madali yung hinihingi mo, Amir. How can I unlove you? Hindi madali na habang nakikita kita, isipin ko na kaibigan na lang kita pero ang totoo mahal na mahal kita. Amir, hindi madali yun. Hindi madali. Anong gusto mong gawin ko? Tulungan mo akong makalimutan ka. Huwag mo na akong pahirapan pa. Paano? Paano? Umalis ka na lang sa buhay ko kung hindi rin pala magiging tayo. No, ayoko. Sige, ganito na lang. After kong makasal, babalik naman ako dito sa Dubai para magtrabaho. Iiwan ko ang asawa ko sa India. Magkakasama pa rin tayo na gaya ng dati. Please, Carrie, don't walk out of my life. Umalis nga si Amir ng Dubai at umuwi sa India para pakasalan ng babaeng pinili ng mga magulang niya para sa kanya. Ang babaeng sabi niya ay hindi niya mahal pero kailangan niyang pakasalan dahil yun ang tradisyon ng pamilya nila. Mga 2 linggo daw ang itatagal niya sa India at nang umalis nga siya ay nag-deactivate na ako ng Facebook. Alam ko kasing may mga pictures na itatag sa kanya at ayokong makita ang mga pictures na kasal na siya sa ibang babae. Pinilit kong magpakabisi sa trabaho at huwag isipin masyado si Amir. Pero may mga oras lalo na kapag mag-isa na ako na hindi ko maiwasan nang isipin siya. Hindi ko alam kung papaano na kami kapag nagbalik siya. Alam ko nangako siya sa akin na wala namang magbabago sa aming dalawa. Nababalik sa dati ang samahan namin dahil hindi naman niya dadalhin ang asawa niya sa Dubai. Pero may mga pagkakataon talaga nagugulatin ka na lamang ng tadhana. Teka, ba't ang ingay ng mga tao? Anong meron? Carrie? Oh, Lindsay, anong ginagawa mo dito sa department namin? At bakit may dala kang cake? Meron bang may birthday? Ha? Wala. Teka, ba't ang aga mo, bakla? 1 oras pa mag-start shift mo ah. Wala lang, bored na ako sa apartment ko eh. Teka, bakit nga may cake ka? May okasyon ba? Carrie, si Amir. Huwag mong sabihin na. Oo, bumalik na siya from India. At kasama niya yung napangasawa niya. Oh, Uy, okay ka lang ba? ano ka ba, Lindsay? Carry lang ako, no? Ako pa ba? Kung gusto mo mamaya ka na pumasok, saglit lang naman sina Amir dito eh. Dumaan lang tapos aalis din. Chat na lang kita pag nakaalis na sila. Hindi! Bakit naman ako iiwas? Sige na, papasok na ako. Sure ka ba talaga? Oo nga, sabi. Ano ba, Lindsay? Okay, sorry. Sige na, halika na sa loob. Congratulations, Amir! Thank you all. And I would like to introduce you to my wife, Indira. Hi everyone. And here's your congratulatory cake, Amir and Indira. Thank you, Lindsay. Thank you, team. Carrie, andyan ka pala. Ha? Yes, I am here. Akala ko mamaya pa shift mo. Ganun ba? Sorry, kasalanan ko palang maaga yung pasok ko, ha? Sige, alis muna ako. No. That's not what I meant. It's good na rin that you are here. Okay. Nga pala, this is my wife, Indira. Indira, this is Carrie, my teammate. Wow, demoted na ako to Timmy. Hi Carrie, nice to meet you. Yeah, me too. Teka, Amir, kaya ba kayo nandito sa Dubai para mag-honeymoon? Yes and no, Lindsay. What do you mean? Yes, dito kami mag-honeymoon ni Indira.
But in a few weeks dito na rin kami magsaseta. Oh, that is nice to hear. Excuse me, mag-restroom lang ako. Carrie, nandyan ka ba? Lindsay! Sorry Teka, bakit ka naman nagsasorry? Sorry, kasi hindi kita nabalaan agad kanina na nandito pala si Amir at yung napangasawa niya. Ano ka ba? Kasalanan ko rin naman eh. Nagpumilit akong pumasok sa opisina. Akala ko kasi kaya ko na eh. Hindi pa pala. Okay lang yan. Alam mo ba, Lindsay, bago umalis dun si Amir, sabi niya sa akin, iiwan niya daw yung asawa niya sa India pagkatapos ng kasal para yung samahan namin hindi magbago. Pero bakit yung plano niya para sa amin yung nagbago? Bakit? Carrie, alam kong masakit ngayon ang nararamdaman mo. Pero, ang magagawa mo na lang ngayon ay yung mag-move on. Kasal na si Amir sa iba. Pero sabi niya hindi niya mahal yung babae na yun. Ako yung mahal niya. Hindi kaso kung hindi niya mahal ang babae na yun. Sila na ang kasalo, sila na ang legal. At wala kang karapatan na questionin na ang desisyon ni Amir kung gusto niyang dito na sila tumira ng napakasalan niya. Kasi mag-asawa na sila. Ang sakit-sakit lang kasi nangako siya sa akin eh. Pinanghawakan ko yun pero hindi pala niya matutupad. Siguro na-realize ni Amir na may asawa na siyang tao. Kahit na hindi niya mahal ang napakasalan niya, responsibilidad niya na to bilang asawa niya. At ginagawa niya lang ang tama para sa kanilang mag-asawa. At mukha naman siyang masaya sa napangasawa niya, no? I guess so. Well, kung masaya na si Amir o hindi ko na business yun. Wala na akong karapatan sa kanya. Kung niyayakap na niya yung realidad na kasal na siya, at ginagawa niya ang best niya na turuan ang puso niya na mahalin na ang napangasawa niya. Siguro kailangan ko na rin yakapin ang realidad na mag-move on na isa na lang siyang chapter ng buhay ko. Kaya mo yan, Carrie. Masakit man tong nararamdaman kong heartbreak dahil kay Amir. Wala naman akong pagsisisi na nakilala ko siya. Na-enjoy ko naman yung moments namin. At hanggang alaala lang yung masasayang nangyari sa amin. Masakit pero kakayanin ko. Alam kong mabubura din yung sakit na to. Sa Dubai na nga nanirahan si Amir at ang napangasawa niyang si Indira. At doon ko nasabi na wala na talaga kaming pag-asa pa ni Amir. Akala ko pag-ibig ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Pero natalo ng isang matagal ng tradisyon ang pagmamahalan namin ni Amir sa isa't isa. Hindi na nakabalik pa sa dati ang samahan namin, mahirap manatiling kaibigan na lamang ng taong minahal ko ng lubos. Aminin ko mahirap pa rin para sa akin na nakikita siya sa opisina araw-araw, pero pareho na naming iniiwasan ang isa't isa. Ayos na rin yun para sa akin. Malamang ay tinutulungan niya rin ako para mabilis akong makamove on mula sa kanya. Ang totoo nga niyan ay hindi ko pa kayang burahin ang mga pictures naming dalawa ni Amir sa cellphone ko. Pero alam kong sa tulong ng Panginoon ay malalampasan ko rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon at balang araw ay makaka-move on din ako kay Amir.